Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bilis ng karma, oh. Bluetooth na talaga, hindi na Bluetooth eh. Digital na ang karma. Sumadsad ang rating ni Inday Sara Duterte. Grabe rin kasi itong si Inday eh. Grabe na ito makabirada sa gobyerno eh. Grabe makabirada kay PBBM eh. As if naman hindi siya parte ng gobyerno. At itong si Amy Marcos ha, todo tanggol pa rin dito kay Inday Sara Duterte. Grabe na laitin yung administrasyon ng kapatid niya. Todo tanggol pa rin itong si Amy Marcos. At isang usapin pa ha. Nako, mukhang mai-impeach si Inday ha. Pinag-uusapan na yan ka-coffee ngayon ha. Itong impeachment na yan at nag-react na si Harry Roque. Naku daw, sino daw bang papalit? Bakit daw minamadali itong impeachment? Eh di ba gusto nyo yan? Gusto nyo i-impeach si PBBM? Tinan mo ang karma, ang bilis oh. Biglang si Inday na yung i-impeach. Si BBM gusto nyong i-impeach ha. O yan, bumato sa inyo. Bumalik sa inyo. O yan, si Inday Sara ngayon ang mai-impeach ata ha. Mukhang may nagpaplano na dyan. Anyway, sige dito muna tayo sa rating ka-coffee. Yan, naglabas po ng bagong rating SWS. Huwag nyong sabihin na peke yung resulta ng SWS ha. Kasi yung kampo nyo, kayo mga DDS ha. Pag mataas ang rating ni Inday Sara Duterte dyan sa SWS, proud na proud kayo eh. Todo promote kayo. Ngayon nasadsad. I-promote nyo ngayon. I-promote nyo ngayon yung rating niya. Ang laki ng binaba ka-coffee. Hindi 1 point. Hindi 2 points yung ibinaba ng rating niya. Napakalaki ka-coffee yung ibinaba ng rating niya. Naku. Baka in the coming months, lalo pang sumadsad yung rating na yan. Dahil sa walang tigil siyang birada sa gobyerno. SWS, VP Sara's net satisfaction drops in quarter 2 ng 2024. Ang basis natin dito, ang comparison nito ay first quarter no, ng 2024. Vice President Sara Duterte satisfaction rating decreased in June 2024 according sa pinakabago po, latest survey ng Social Weather Station, so itong SWS. Huwag na natin pag-usapan kung totoo itong survey o hindi. Parehas lang din naman yan eh. Pag mataas ang rating nila dyan, todo promote sila. O ngayon, mababa, sige, i-promote na nyo yan. Baka sabihin nyo fake yan dahil mababa kayo dyan. The SWS survey of June 23 to July 1, 2024 gave Duterte a positive 44 net satisfaction rating kasi pinagsama dyan ka-coffee yung 65% na satisfied at 21% na dissatisfied, which is 19 points lower than her 63 rating in March 2024. Biruin mo ha, March 63 yung rating niya. April, May, June, July, 4 months after bugong, bumagsak po ng 44 na lang. Hindi na to pumasa kasi ang pasado natin 50 plus. 51 yung pasado 44, bagsak na. Ibig sabihin, ayaw ng mga Pilipino diyan sa ginagawa ni Inday Sara Duterte recently ha. Kasi di ba, grabe naman yung nangyari Kasagsagan ng bagyo, nasaan si Inday? Hindi mahagilap. Nasa Germany. Pagbalik nang-away pa ng gobyerno. At kine-question pa itong mga pagbaha dyan sa Davao. Kayo yan dyan sa Davao yan Hindi nyo naayos yan. Nako. Nag-resign sa DepEd, ayaw ng trabaho. Tinanong siya, paano kung bigyan ka ng ibang trabaho, tatanggapin mo? Hindi na siya. Tinamad na. Napakaraming security, sandamukal, 400 plus. Nung binawasan ng 75, nag-react, nag-open letter. Grabe naman yan. Isang tao, 400 plus pa rin ang naiwan na security. Nako. Grabe naman yan. Huwag naman sobra. Sobra naman yan. Senate President Francis Chis Escudero, who took the post on May 20, got a positive 44 satisfaction rating. Mas mataas pa yung percent ka-coffee. Mas malaki pa yung nakuhang rating ni Escudero kesa kay Inday Sara Duterte The second quarter 2024 social weather survey was conducted from June 23 to July 1, 2024 using the face-to-face interviews ng 1,500 adults. Sige, tama na tayo dito sa survey. Malinaw naman dyan na sumadsad na itong rating ni Inday Sara Duterte. In the past days ka-coffee, walang tigil yan. Every other day, naglalabas ng statement itong si Inday, no? At lantaran na talaga, binibira niya na talaga si PBBM. Wala na nga itong respeto kay PBBM, kay First Lady, at sa buong administrasyon. As if naman hindi siya parte ng gobyerno. Binabash siya na ng binabash ang gobyerno. Even si Senator Chis Escudero, hindi na rin nagugustuhan itong ginagawa ni Inday Sara Duterte. Kasi kung makasumbat, kala mo yung tatay niya, hindi naging presidente for 6 years. Pero magtataka ka majority naman babatas, kini-question ito mga pinagsasasabi ni Inday. Pero may natatanging isa na todo tanggol ang pambansang ate. Ano ba talaga, Amy Marcos? Ano bang plano ni Amy Marcos?
Ano yung game plan dito ni Amy Marcos? Ano ba talaga? Though naiintindihan na ng mga tao, naiintindihan ng mga loyalista na namamangka siya sa dalawang ilog, ayaw niyang i-let go yung Duterte votes dahil naniniwala siyang tutulong yan para manalo siya yung boto ng mga Duterte. Pero at the expense of your brother, di ba? Ano nangyayari sa kapatid mo? Oh? Binabash ng binabash, oh, tapos doon ka pa rin sa tao ng babash ng babash. Buti sana kung may katotohanan. Ang problema, puro kasinungalingan. Senator Amy Marcos defends VP Sara Duterte over anti-government remarks. So, biruin mo. Sige, short of saying ito ni Senadora Amy Marcos, sige, gawin mo lang yan. Gawin mo lang Inday, i-bash mo lang na i-bash ang gobyerno. Kapatid ko naman yan eh. Parang, yan ang gusto niyang parating. Ano ba naman yan ate? Senator Amy Marcos on Friday, ngayong araw kahapon ka-coffee, defended Vice President Sara Duterte who recently took nag-commercial who recently took a swipe at the government and the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Senator Marcos noted that the Duterte sentiments reflect the aspirations of the Filipinos. Legit ba? Naniniwala si Amy Marcos dito sa sinasabi ni Inday Sara Duterte na siya ay boses ng mga unheard, ng mga Pilipinong hindi daw po naririnig? Talaga ba? Paano siya naging boses ng mga Pilipinong hindi naririnig? Maya-maya nga naririnig eh. May maisog rally pa nga yan eh, di ba? Dumalo pa yan dyan sa maisog rally. Paano hindi kayo naririnig? Halos buong SMNI, kayo ang laman dyan eh. Promotion sa inyo, tapos hindi kayo naririnig. At naniniwala dyan si Amy Marcos. Aba? Kapag tataka. I think VP Sara's sentiments are similar to the aspirations of all Filipinos. Wag mo na kaming idamay dito, Senadora. Hindi kami kasama. Ikaw ba? Kasama ka doon? Parehas kayo ng sentimiento ni Inday Sara Duterte? Definitely hindi. Dami kong kakilala eh. Ayaw din sa kay Inday eh. Tapos sasabihin nyo, aspiration siya ng all Filipinos ha. Hindi many, hindi majority, kundi all Filipinos. Lahat daw po ng Pilipino, yung aspiration niya, ikaparehas daw yan. Itong mga sinasabi ni Inday Sara Duterte. Aspiration daw yan ng lahat ng Pilipino ha. Hindi many, hindi several, kundi all. Lahat-lahat tayo. Ayoko nga. Senator Marcos told reporters in Filipino in an interview. Grabe si Amy Marcos dito ah. And here, there are swipes. Sige, ang daming ads. And here, there are swipes at the administration. But I think it can't be helped because there are still areas for improvement. Yes! Totoo naman yan. Wala namang perfect government eh. Even yung gobyerno ni PBBM, hindi yan perfect. Maraming pagkukulang din yan. Lahat ng gobyerno. Pero, ganyan ba dapat ang gagawin mo kung matinong leader ka? Puna. Anong contribution mo? Anong ambag mo? E di mag-suggest ka. Vice Presidente ka oh. Sabi niya, gagamitin niya lahat ng kanyang platforms. E di gamitin mo yan para makatulong sa gobyerno. Hindi para i-bash ang gobyerno. Ganun lang yun eh. Kung matinong kang leader, may resources ka, may pondo ka, 2 billion nga yung hinihingin pondo ng OVP eh. Gamitin mo yung resources na yan para mag-come up. Ang problema niya sa baha, o sige, ng master plan. Pangunahan niya yung research niyan sa master plan, sa master plan, para magkaroon tayo ng flood control master plan, o kung ano man yung sinasabi niyang wala tayo. Di ba? Huwag kang bash ng bash, huwag kang puna ng puna, mag-suggest ka. Paano ka makatutulong? Yun, hindi ka puro reklamo. Marami sa mga DDS ganyan ang style eh. Reklamo ng reklamo, nakatulong ka ba? May ambag ka ba sa lipunan o pasaway ka lang din? O pabigat ka lang din sa lipunan, tumulong ka. 'Di ba? May karapatan ka mag-bash kung tumutulong ka. Kung wala ka namang tulong eh. Pabigat ka lang din eh. Paala ka lang din eh. Tapos ganyan ka ng ganyan. The Philippines should be led by people with concern and the ability to uphold a clean government for the country's prosperity, Duterte said in Filipino in her statement. But the Philippines now is led by people who are not sincere in doing their sworn duty, sabi ni Inday. O sinong tinutukoy niya dyan? Sarili niya. Kasama din siya dyan. Parte siya ng gobyerno eh. Hindi na si PBBM tinutukoy niya dyan. Sarili niya mismo. Kasama din dyan. In a long statement issued last Wednesday, Duterte made a thinly veiled attack against the Marcos administration. The Philippines should be led by people with concern. Wow. So dapat daw may malasakit yung namumuno sa atin. So ngayon, wala. Wala. Baka kailang sasabi niyan. Duterte criticized the Marcos administration for having no flood control master plan in its handling of the healthcare system, among others. Tingnan mo,
Anong nagawa ni Inday? Sige nga, isa-isahin nyo yung accomplishment. Matatag curriculum. Assessment sa curriculum. Tagal dyan sa DepEd. Yan lang ang nangyari. Palpak pa, di ba? Maraming teachers nagre-reklamo dyan sa matatag curriculum. O anong accomplishment ni Inday? Namigay ng relief. I-basic yun eh. Hindi yun naman pera yun eh. Yun na lang gagawin niya sa totoo lang. Mamigay ng relief. Ang problema, wala pa siya, di ba? Wala pa siya na mag-aabot ng relief. Inutos pa sa tao. Nasaan yung accomplishment? Kasi nahanapan mo ang gobyerno na accomplishment. Napakarami accomplishment kung isa-isahin natin yan. O siya, ilabas siya rin yung kanyang resibo. Ano yung mga nagawa niya dyan? She also slammed the administration for following what she called the interference of foreign entities like the International Criminal Court. O baka nangangamba na sila dyan kasi baka maaresto na yung tatay niya ng ICC. Kaya ganyan yan. Doble kayod na yan. The Vice President's father, former President Rodrigo Duterte, is among the accused in the Crimes Against Humanity complaint before the ICC. Baka yan ang kinakagalit nila. Kasi malapit-lapit na raw eh. Natatakot na sila dyan eh. Yung sinasabi ni Trillanes eh. Baka magkakatotoo na yung ICC. Sige, bilisan mo na ICC. Pasok! Pasok na ICC nang matigil na mga dapat matigil. Diba? Kasi imbis na dapat, actually, may kasalanan din yung tatay niya dyan eh. Tinan mo. Yung ginawa ng tatay niya, ginawa ni Digong, ang nagsasuffer kayo si Inday Sara Duterte. Kung tumigil na lang sana itong si Digong, hindi siya tumigil eh. Hindi siya nag-retire eh. Kung ano-anong banat ang ginawa niya kay PBBM. O ngayon, karma is real. Sinong nagkakarma ngayon? Eh di anak niya. O, ano nangyari sa rating? O, 19% ang binagsak. O, next quarter, ano na yan? Baka 30 na lang yan o baka 20 na lang yung rating. Bago magtapos yung taon, na-impeach na. Anyway, sige, speaking of impeachment, napag-uusapan na kasi ang impeachment na yan. So, nag-react na itong si Harry Roque. Nag-post itong si Harry Roque 28 minutes ago, just now, ka-coffee. Bakit naman masyadong nagmamadali na tanggalin si VP? Sino ba talaga ang gustong pumalit? O, tinan mo, double standard ito mga to. O, tanungin ninyo yung sarili nyo, ha? Bakit kayo nagmamadali na i-impeach si PBBM? Sino ba yung gustong pumalit? Yan, tanong nyo sa sarili nyo mga DDS. Eh di si Inday, sa rule of succession natin, papalit ang vice presidente once na natanggal ang presidente. Tanongin nyo sa sarili nyo yan. Ano yan? Kung iba, pwede. Kung kayo, pwede nyo gawin. Kapag kalaban ninyo, hindi nila pwedeng gawin. O ngayon, na may lumalabas na impeachment process, o may mga proposal na i-impeach na yan si Inday Sara Duterte, o hindi pwede. Tatakot kayo, baka mapalit na si Inday. Pero pag kay PBBM, gusto nyo talaga ma-impeach para pumalit na yan. Ay nako. Good luck sa inyo, ka-coffee. Napaka-double standard din nyo. Ayaw nyo rin kasing tumulong. Puro kayo bash. At kung ano pinagsasasabi nyo sa gobyerno. Wala naman kayong ambag. Pinapasok nyo nga yung mga Chinese dito. Mga illegal ha. Marami naman Chinese na mabubuti. Pero yung mga pugante, di ba? Pinatira pa sa bahay ni Harry Roque. Na mayagpag itong sugal na yan na pinagbabawal nga sa China. Dito naman, pinayagan ni Digong. Sandamakmak na tuloy ang naging sugalan dito sa Pilipinas. Nako, tapos bulag pa rin kayo dyan. Ay, nako. Sige, anong komento nyo dyan, ka-coffee? Anong opinion, reaction? Lagay dyan sa comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ha. Baka hindi pa kayo naka-follow. Yan, click lang po yung follow, nandiyan sa taas, follow or like yan. Nasa YouTube po kayo, make sure na kayo po nakasubscribe na. Ayan, nandiyan sa baba, ka-coffee, click lang po na subscribe. At i-like na rin, ka-coffee, itong video na to para updated kayo sa ating mga bagong upload. Antabayan na natin, ano yung mangyayari dyan sa planong impeachment na yan. Kasi may nabasa na ako may ilang mga mambabatas na na mukhang nagre-research na paano masisimula ng impeachment Itong impeachment trial kasi, nagsisimula yan, ka-coffee, sa House of Representatives. Diyan yan Tapos ang hearing yan sa Senado, umaakyat yan sa Senado. Baka matibay yung grounds nila para ma-impeach si Inday. So, antabay tayo, ka-coffee, kung anong mangyayari yan. Naku, iiyak talaga tong mga DDS na ito, itong kampo nila Digong once na matuluyang ma-impeach. So, biruin mo, kakamadali nyo kay PBBM na siya ma-impeach, bumalik sa inyo. Si Inday pa ang mai-impeach. Nako. Sige, antabay tayo dyan. O siya, kayo magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama sa akin. Ingat po kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.